Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ating pong banal na misa, ating pinararangalan ang mahal na Birheng Maria. Idulog natin sa Diyos ang ating mga panalangin at kahilingan, kasama ng mga tao na napangakuan nating ipagdasal ang mga nangangailangan ng panalangin, lalo tigit ang mga may karamdaman. At upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, sandali muna natin pagsisihan ang lahat ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mahihina, ngayong ginugunita ang mahal na Birheng Ina ng Diyos. Kaming idinadalangin niya'y makabangunawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Sinabi sa akin, Juan, narito ang dalawa kong saksi. Ito'y ang 2 punong olibo at 2 ilawan sa harapan ng Panginoon ng lupa. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, lalabas sa bibig nila ang apoy na tutupok sa kanilang mga kaaway. May kapangyarihan silang ipinid ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing maibigan nila. Pagkatapos nilang magpatotoo, aahon ang halimaw na nasa bangin at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw, at ang kanilang bangkay ay mahahandusay sa lansangan ng dakilang lungsod, na ang mahiwagang pangalan ay Sodoma o Ehipto. Dito rin ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Sa loob ng 3 araw at kalahati, ang kanilang mga bangkay ay panonoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa.
at hindi sila papayag na ilibing ang mga bangkay. Magagalak ang lahat ng tao sa sanlibutan dahil sa pagkamatay ng dalawang ito. Magdiriwang sila at magbibigayan ng mga regalo sapagkat ang dalawang propetang iyon ay nagdulot ng labis na kahirapan sa kanila. Pagkalipas ng 3 araw at kalahati, ibinalik ng Diyos ang kanilang buhay at sila'y tumindig. Nasindak ng gayon na lamang ang mga nakakita. Pagkatapos ay narinig nila ang isang malakas na tinig mula sa langit na ang wika, "Umakyat kayo rito," at habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, napasalangit sila sa isang ulap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang. Sa pakikibaka ako ay sinanay, inihanda ako upang makilaban. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago, alpay tugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob, at iniligtas mo si David mong lingkod. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang Saduceo ay hindi naniniwala na muling bubuhayin ng mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihan ay namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilanlin asawa niya, yamang napangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, sa buhay na ito ang mga lalaki at mga babae ay nag-aasawa. Ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. At sila'y mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay sa muling binubuhay ang mga patay, sapagkat sa kanyang kasaysayan, hinggil sa nagliliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac,
at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, "Magaling ang sagot ninyo, Guro," at wala nang nangahas na magtanong sa Kanya ng anuman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Mapagpalang umaga din po sa iyo, Father Merlin. Minsan ho, ako ay sumimba sa isang simbahan na malayo po dito. Parang gusto ko lang nando doon sa simbahan na hindi po ako nagpakilalang pari. Sa akin hong pagsimba doon ay ang mga katulad natin, no? Halos marami doon ay sumisimba ay mga may edad na. Sapagkat maagap silang gumising at sila din halos yung laman ng simbahan. Nung matapos po yung misa, sa aking paglabas ng simbahan, yung grupo ng mga manang sa may labas ng simbahan nag-usap-usap, nagkwentuhan, at narinig ko sa kwentuhan ng mga manang sapagkat ako'y napa-standby ng kaunti. Pinagkikwentuhan nila yung kung ano ang gagawin nila sa kanilang mga apostolado sa simbahan. Biglang dumating sa kwentuhan nila yung may nabalitaan daw na isang kasamahan sa simbahan na 3 beses sumimba nung araw na iyon at pagkatapos kinahapunan, namatay. Bigla hong napakomment yung isa na kasamahan na sabi niya, nakakatakot palang sumimba ng 3 beses sa isang araw at kinahapunan ay namamatay. Ay ako po ay biglang natahimik doon sa narinig kong yon. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi naman talaga yun ang dapat katakutan. Yung sumimba ka ng 3 beses sa isang araw at baka kinahapunan ay mawala ka na. Ang dapat katakutan ay hindi yung kamatayan, kundi ang dapat katakutan ay yung hindi ka makapasok sa langit. Yung hindi ka magtamo ng buhay na walang hanggan. At yun po ang binabanggit sa Ebanghelyo. Sabi ng Panginoon, ang karapat-dapat lamang ang magtatamo ng buhay na walang hanggan at magkakamit ng muling pagkabuhay. Mahalaga po yung salitang karapat-dapat sapagkat ang buhay natin dito sa lupa, pinagsisikapan nating maging karapat-dapat ang ating buhay upang pagdating ng takdang panahon na tayo magsusulit ng ating buhay sa Diyos, meron tayong ire-report sa Diyos, meron tayong ibibigay sa Diyos, at yun ay ang pagsusumikap natin dito sa lupa na tayo ay magpakabuti. Ang tayo ay gumawa ng mabuti, na sa bawat araw, bawat sandali ng ating buhay, inaasahan tayo ng ating Panginoon na tayo magiging instrumento ng kabutihan ng Diyos, na tayo magiging instrumento ng kapayapaan, ng pagmamahal at malasakit ng Diyos. Na sa bawat araw,
hindi natin ipagpapaliban ang paggawa ng kabutihan. Na sa bawat araw na hindi natin ipagpapaliban ang tayo magpatawad ng ating kapwa. Sapagkat palagi dito tayong inaasahan at hinihimok ng ating Panginoon para dalhin ang presensya ni Kristo sa ibang tao. Para tayo maging instrumento ng Diyos ng kabutihan dito sa lupa. Mga minamahal ko mga kapatid, nawa ito po ay magbigay sa atin ng paalaala upang bigyan natin ng kahulugan at kabuluhan ang ating pag-iral sa daigdig na ito. Binibigyan tayo ng oras at panahon para mabuhay. Nawa gamitin natin ito ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Hindi natin dapat katakutan ang kamatayan. Bagkus, ang dapat nating katakutan ay ang sandali na hindi tayo makapasok sa langit. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Napakamaluwalhati ng kapayapaan at pag-asa sa muling pagkabuhay. Manalangin tayo ng may pusong malaya mula sa hangal na pag-aalinlangan at pagdududa sapagkat nananalig tayo sa pangako ni Jesus na muling nabuhay para sa atin. Sa bawat kahilingan ng ating tugon, Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong daigdig, naway magpatuloy ng pagpapahayag ng mabuting balita, ng muling pagkabuhay at ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating pang-araw-araw na buhay, naway maihatid natin ang liwanag ng bagong pag-asa sa mga nabubuhay sa kadiliman at kawalang pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha, mga walang tahanan at mga nangangailangan, naway madama ang Panginoon ng buhay sa pamamagitan ng pag-ibig at kagandahang loob ng mga mabubuti sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nagdurusa, naway matagpuan ang mapagpagaling na presensya ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kaligayahan sa tiyak na pag-asa ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng buhay, bigyan nawa kami ng Eukaristiyang ito ng paghahangad sa walang hanggang hapag na iyong inihanda sa amin kung saan malulugod kami sa kaligayahan ng iyong presensya magpakailanman. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling naming ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tulingang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Pagsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang isimbahang laganap sa buong daigdig
Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Melray na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyo po ang kapayapaan. Ang lahat po ay nagsiluhod. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahang makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay. Sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay sumandaling maupo. Para sa panalangin at pagbabasbas, inaanyayahan po sa unahan ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon, mga mag-asawa nagdiriwang ng anniversary ng kanilang kasal, nakatakdang mga ibang bansa at sasailalim sa pagsusulit. Isusunod po dito ay ang pagbabasbas sa mga religious articles. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyo nagbumula ang lahat ng mabubuting bagay. Hinihiling naming basbasan mo ang mga kapatid naming ito na nagdiriwang na mahalagang okasyon sa kanilang buhay, may mga natatanging panalangin. Pagkalooban mo sila na mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanap buhay at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at adikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibahin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. At naway gawaran ng Diyos ng pagpapala ang mga kasangkapang ito sa pananalangin upang ang mga ito ay maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at kabutihan at paghahangad ng buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mga celebrants. Happy birthday po sa inyo lahat and happy wedding anniversary for the couples all celebrating their wedding anniversaries. Ang lahat po ay magsitayo. Sa pagkakataong ito, atin pong ipanalangin ang mga mahal natin sa buhay na yumauna. Panginoon naming Diyos na walang katapusan, ang habag mo ay walang hanggan. Lagi mong ipalaala sa amin na maikli ang buhay at ang oras ng kamatayan ay lingid sa aming kabatiran. Gabayan sana ng iyong banal na spirito ang mga araw namin sa mundong ito upang lagi naming tahakin ang daan ng kabanalan at katarungan. Kaysa ng iyong simbahan, mapaglingkuran ka nawa namin sa matinding pananampalataya, matatag na pag-asa at sa pag-ibig na ganap, at sa pagwawakas ng aming paglalakbay sa daigdig na ito. Akayin mo kami ng may galak patungo sa iyong kaharian, kung saan ka nabubuhay magpakailanman. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa iyo maong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, kumayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.